Good morning everyone! This is Narchi Medina, ang inyong housemaid in Qatar. So, ayan. Ito po yung aking first video na i-upload sa YouTube. So, ayan. Dahil December 1 na, first day of December, ako po ay magbibilang na lang ng araw at ako po ay magbabaybay na sa Qatar. So, ayan. Nakakapanghinayang po dahil napakababait ng aking mga employer dito. Sa loob po ng 2 years and 4 months, wala po akong narinig sa kanila na hindi magandang salita. Ayan, yung iba kasi, mga nakakausap kong mga nandito sa Qatar, iba-iba yung mga kwento nila tungkol sa kanilang mga employer. Pero sa akin naman, thank you Lord dahil biniyayaan mo ako ng napakababait na employer. Nakakapanghinayang dahil sobrang babait nila. Ganon din yung alaga ko, nakakamiss, napakalambing. Pero dahil tapos na yung aking kontrata, so ayan, gusto ko naman magtrabaho naman sa ibang lugar. So ayan, at hindi rin ako nahirapang magpaalam sa kanila. Nung una, ang paalam ko talaga is uuwi ako ng Pinas. Pero dahil merong opportunity, so ni-grab ko na siya kasi sayang, mas malaki yung sahod. Tapos mukhang okay naman yung lugar niya dahil marami na ako mga kaibigan doon. Ayan, sa pupuntahan ko. So, okay naman sa amo ko. Sabi nga niya sa akin, as long you are okay there, sabi niya ganyan, walang problema. But kung magka-problema ka naman, sabi niya sa akin ay don't hesitate daw na tawagan ako dahil marami silang kamag-anak doon. At sa January nga pala, pupunta din siya doon dahil meron siyang family doon na ikakasal. Ayan, yung pinsan daw niya ikakasal doon kaya pupunta siya. Kaya magkikita pa rin kami. Sobrang thankful ko po sa aking mga employer dahil supportive po sila sa akin. Nung una kasi, ang usapan talaga namin is uuwi ako ng Pinas. Tapos, walang kahirap-hirap, binigay niya sa akin yung indemnity ko. Kasi yung iba, meron kasing na mga employer na hindi talaga binibigay yun. Pahirapan. Pero sa kanila, isang sabi ko lang, walang problema. Ang sabi nga niya, dahil nga sabi ko mag-open ako ulit ng business ko dati, sabi ko sa kanya, sige, no problem. Sabi niya, ano ba yung mga kailangan mo? Sabi niya, susuportahan kita. Sabi niya ganyan. Kung ano yung mga kailangan mo, machine, sabi niya ganyan. Kung kailangan mo ng machine sa iyong negosyo, sabi niya ganyan, walang problema, susuportahan kita. Kaso nga, nagbago yung isip ko. Kasi syempre, gusto kong i-grab yung opportunity na yon. Syempre nag-aaral yung mga anak ko. Ayan, puro pa high school. Syempre iniisip ko naman baka mahirapan din kami doon, hindi ko maibigay lahat ng pangangailangan nila. At least kahit malayo ako sa kanila, lagi din po ako nakasubaybay sa aking mga anak, kaya okay lang. Ayan, syempre hindi mawawala yung ma-homesick ka, mamiss mo yung mga anak mo dahil nga more than 2 years na kaming hindi malayo sa isa't isa. Pero kahit ganoon pa man, lagi po kaming nag-uusap, ayan, video call lang. Pero, mainam talaga sana yung kahit makasama mo man lang yung mga anak mo, magbakasyon ka. Pero kasi nanghinayang naman ako sa opportunity. Minsan lang kasi ito, diba? Kaya, i-grab ko na siya. Kaya, excited na po ako na mapunta doon. Sana wala po maging aberya sa pupuntahan ko. Tingin ko naman okay. Kasi halos lahat ng napunta sa kanila is okay. Walang naging problema. At lagi po ako nakasubaybay sa kanila. Pinapanood ko sila lagi. So sana, kapag umalis po ako dito, okay din po yung pag-alis ko. Walang problema. Tsaka isa pa, end contract naman na po ako. Kaya walang problema. Ang sabi nga sa akin ni Amo, iba daw talaga ako sa lahat ng nakuha niyang kasama sa bahay. Ayan, iba po ako. Ako lang to. Hindi, kasi mabait naman kasi ako. Pagtulog, hindi. Kasi, depende naman kasi sa ugali ng isang tao yan. Diba, kung marunong kang makisama, tapos, pakisamahan mo kasi sila talaga. Tapos, syempre, sa pag-uugali na rin natin, nakikita kasi yun nila. Kung ano yung pag-uugali mo, diba? Makikita nila, kaya, hindi naman din nila ako mahirap pakisamahan kasi mabait po ako pagtulog. O diba? So ayan, walang problema. Nakakamiss lang talaga yung alaga ko. Alam niyo ba yung alaga ko ang sabi niya sa akin? Natutuwa ako kasi ganito siya mag-English. Sabi niya,
Kapag nag-grade 2 na daw siya, I will buy you again. Walang hiya. Binibili lang pala tayo. Sabi niya ganyan. Kasi grade 1 na yung alaga ko. Sabi niya pag nag-grade 2 daw siya, I will buy you again. Sabi niya sa akin. O, diba? Tapos sabi niya kahapon sa akin. Sabi niya, I will miss you so much. Sabi niya ganyan. Hinalik-halikan niya ako. Kasi sabi niya, ay, December 1 na. Sabi niya ganyan. You will travel na. Sabi niya sa akin. Sabi niya, I will miss you so much. Kasi nakaupo ako sa hagdan. So, ayan. Nagsi-cellphone ako. Ay, lumapit. Nagpakandong. Tapos bumaba. Tapos naalala niya kasi nga, magiging windy na daw dito. Start daw December 1. Malakas na yung hangin. Tsaka malamig na. So, ayun. Ang sabi niya sa akin, hala, naalala niya kasi, hala, magta-travel ka na, iiwan mo na ako. Sabi niya ganyan. So, ayun, narinig ko na naman yung sinabi niya sa akin. Pag nag-grade 2 daw siya, bibilhin niya ako ulit. O, di ba, nakakatuwa lang yung alaga ko. Nakakamiss kasi sa lahat na magpipinsan siya yung pinakamabait. Oo, pag pinakain mo siya, hindi mo siya kailangang habol-habulin. Tapos, madali siyang bawalin. Hindi siya tulad ng ibang mga bata na matigas ang ulo. Siya hindi. Pag sinabi ko sa kanya na, lalo na yung nagsisinungaling minsan, ganyan. Lagi kong sinasabi sa kanya, liars go to hell. Tsaka ayoko talaga ng batang sinungaling. O alam ng mga anak ko yan. Kasi yung anak ko rin dati, ginaganyan ko yan sila. Alam nila na galit ako sa mga batang nagsisinungaling. Kaya sabi niya dati sa nanay niya, nung nasa sasakyan kami, niloloko niya. Niloloko kasi ng nanay niya. Sabi ng nanay niya, nakipag-away ka. Sabi niya, hindi. Sabi sa akin ni Narchi, galit daw siya sa mga sinungaling. Kasi daw liars go to hell. Sabi niya ganyan. Nakakatuwa yung alaga ko na itatatak niya ba sa isip niya yung mga sinasabi ko. So, ayan, mamimiss ko sila ng sobra-sobra. Sobrang nagpapasalamat ako dahil napakabait nila sa akin. Wala akong naging problema. Pag nagkakasakit ako, tulad yan, inuubo ako. Ayan, may gamot ako agad. Tapos, pag nagkakasakit ako, halimbawa, masakit lang ulo ko. Sasabihin ng amo ko, matulog ka, uminom ka ng gamot. Hindi tulad nung iba na may nararamdaman lahat, nilalagnat ka na, pinagtatrabaho ka pa. Ako hindi, napaka-thankful ko sa kanila. Sobrang bait nila sa akin. Kapag may nararamdaman ako, sasabihin niyan, sige magpahinga ka muna. O ganyan sila. Tapos tulad niya, na-COVID ako dati, yung kasama ko, may COVID at lahat, nagtatrabaho pa, pero ako, naka-quarantine talaga ako. Ako na lang yung naiinip. Hindi nila ako pinagtatrabaho talaga. Kaya yun, napakabait nila sa akin. At syempre, yung kabaitan nila, sinusuklian ko din naman. Oo, syempre, kung mabait sa iyo isang tao, suklian mo rin ng kabaitan at may pagmamahal sa kanila. Kung minamahal ka nila, mahalin mo rin sila. Kaya, wish ko talaga sana, hoping lang po ako na sana, maging okay yung pupuntahan ko at yung magiging mga amo ko din doon is okay. Ayan. Yun lang talaga yung lagi kong pinagpipray na lagi niya akong samahan. Kahit saan man ako mapunta, lagi niya akong i-guide. Tapos yun nga po, hinihiling ko na sana okay yung magiging amo ko. So ayan, dito muna yung aking video. Hanggang dito na lang muna kasi bababa na muna ako. Ay may gagawin na kasi ayan, morning na. Pero tulog pa na may alaga ko. Kasi ang gising niyan mga 11 or 10. Ganyan. Maaga pa lang naman. Oras pa lang naman. 8 pa lang mahigit. So, ayan. Magbi-breakfast muna ako. Iinom ng gamot. Tapos, upo-upo lang. Kasi andito kami sa bahay ni Lola. So, ayan. Bye-bye muna guys. Ayan. So, bye-bye niyo po yung aking susunod na video. Ayan. So, ayan. Bye-bye. Ingat po and God bless po sa ating lahat.